kauna-unahang registration sa bayan ng Kapalonga. DWLP 90.5 FM, DWLP-FM. At Central Watch Luminary and Phenomenal Registration, kasama ng lahat sa serbisyong gaba at iba. DWLP-FM. Balance News, State Commentary, Current and Public Affairs. Music, DWLP-FM. para sa paligtasan, kaalaman, kalusugan, kalinisan at kalikasan. Alright, magandang hapon, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Alright, today is Thursday, January 18, 2024. Ayan, magkakasama na naman tayo ngayong hapong ito upang magbigay ng ilan sa mga magagandang chikahan at mga magagandang informasyon na ibabahagi ng inyong lingkod dito lang sa nag-iisang himpilan ng radyo, DWLP 90.5 MHz FM Cebol Radio. Ayan, syempre ang himpilan ng DWLP 90.5 MHz FM ay kasapi ng Philippine Broadcasting Service. Bureau of Broadcasting Services, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disaster Watch Luminary and Phenomenal Radio Station, kaisa ng lahat sa serbisyong dama at tapat. This is DWLP 90.5 MHz FM Cebol Radio. Ayan, syempre magandang hapon sa ating pong chairperson of the Municipal Media Council, Honorable Mayor Luz Encanto Ricasio. And syempre magandang hapon din naman ang pagbati natin sa ating media consultant, Sir Junuel Bolano Jr. And magandang hapon din naman sa ating pong katuwang ang aking technical side, Mr. Nimrod Jesmo Jr. Tama ba ko yung pula, Junior ka? Ay, hindi daw pala. Si DJ King ng Chachamba. Ayun, oras naman kasibol para tayo magmaritesan, oras na para tayo magbatian, magchikahan dito sa DWLP FM Cebol Radio. Ayan, especially sa 22 barangay na nasasakupan ng ating bayan ng Kapalonga. Magandang hapon sa Barangay Del Pilar at sa Barangay Binawangan, Calabaka, Itok, Ubang. Ano pa ba ang mga barangay na kinakailangan nating batiin? Ayan, dyan sa Barangay Mabini, Mactang, Barangay San Antonio, Villa Aurora, Villa Belen, Barangay Itok, nabanggit ko rin ubang, Barangay Kamagsaan, Barangay Kitabagwangan, Poblasyon Kachuan, Barangay Mataki, Barangay Kitabagwangan, Barangay Alayaw, Barangay San Isidro, Barangay San Roque. Ganon din naman sa Barangay Old Camp, Magsaysay at Barangay Tanawan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon sa lahat ng mga nagtitinda ngayon ng maruya. Masarap yan. Diba? Nakakabusog, mabigat sa tiyan. Kaya sa mga medyo mahina na ang panunaw sa tiyan, o mga mahihina na ang panunaw, nahoda, hinay-hinay lang kayo sa pagkain ha. Kasi baka kayo ay hindi agad matunawan. Ay nako.
Kaya naman dun sa mga nanay at tatay natin na patuloy pa rin nakatutok at nakikinig ngayon, especially dyan sa Barangay Calabaka, kay Nanay Ligaya na always talaga nakatutok at nakikinig sa programa ni DJ King. Ayan, batiin ko na rin si Tito Alex, Tito Arme, Tita Lucky, kay Zarina May, kay Shalane. Ayan, sa mga nandyan ngayon, kay nanay ngayon, magandang hapon sa inyo. Ayan, batiin ko na rin ang batiin ko na rin si Rahil Lumbria and sa Lumbria family. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan. And also, I want to greet sa mga taga Magsaysay, sa Laron and Maritana family. Magandang hapon po sa inyo. Siyempre ba rin itong aking mga kasamahan na si DJ Rain, DJ Dong Morales, and kay Andy. Ayan, sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa, ngayong hapong ito, nako, magandang hapon sa ating lahat. Naway biyayaan tayo ng mas marami pang buhay para mas marami pa tayong magawa sa mundong ibabaw. Pwede mo naman, hindi mo na pwedeng gawin sa mundong ilalim, di ba? Hindi dun sa ibabaw. Totoo naman. Di ba, sabi nga nila, mas masarap matulog sa gabi. Yung iba naman sabi nila, mas masarap daw matulog sa araw. Eh di ka, matulog ka sa araw, ewan ko na lang kung di ka nasunog. Di ba? Ganun. Eh dapat, bago tayo magsalita, tiyakin muna ang muta pati. Bakit ba nakakaalala ako ng muta? Eh, tuli naman yung tatay ko. Di ba sabi nga nila pamahiin daw yun, na kapag daw yung tatay mo hindi nagpatuli, totoo ba yung kuya Puna? Na kapag daw yung tatay mo hindi nagpatuli, mutain daw yung magiging anak. Naniniwala ka ba doon, kuya Puna? Uy! Naanto ka pa yata. Ayan, pero hindi ako naniniwala doon. Kasi kumbaga, dito naman sa Pilipinas mga kasibol, kumbaga naging pamahiin na lamang yan o naging kultura ng mga Pilipino, mga Pinoy dito sa Pilipinas na kapag edad mo ng 7 years old or mga ahead pa, sabihin na natin na 12 or 10, ganyan, mga ganyang edad, kinakailangan na magpatuli para hindi kutsyain. Kasi once na hindi ka tuli, babansagan ka ng mga tao ni kay supot. Diba? At syempre, nakakahiya naman yung ganun. kahit naman sino din. Hindi, nakakatuwa lang na dito sa Pilipinas may mga ganyang kultura. Ako naman tuloy naman ako at pinagmamalaki ko yun. Ano ba kayo? Tuloy ako ha. Baka na... Uy, chismis lang tayo, walang personalan, okay? Doon sa mga hindi nagpatuloy, syempre may mga takot yan. Kaya hindi nila gagawa yung mga ganung bagay. At tayo, tamang chismisan lang tayo dito ng mga isasayin natin. Syempre para naman hindi boring ang ating araw, di ba? Oo! Totoo yan. Kailangan. Kasi sa ibang bansa naman talaga sa totoong buhay, walang talagang ganitong tuli-tuli. Hindi mo na kailangan pang patulian pa. Kasi ganun sa kanila. Dito lang sa Pilipinas na uso yung mga ganyang magpapatuli ka kapag medyo pag-graduate ka na, o di kaya pag grade 4 ka na, o di ba kailangan mo na magpatuli kasi baka kutsain ka na. Kasi daw pag medyo tumatanda na, medyo nagkakaedad na, tawag dito, yung medyo may age ka na or double digit na yung edad mo, makunat na daw yun. tsaka medyo nakakahiya na daw yun. Gawa ng madamo na. Kahit na, totoo lang guys, di ba? Kahit naman sino, di ba? Kapag yung medyo madamo na yung yung kailangan pang gamasin bago mo ipaayos, di ba? So dapat habang
bata pa or habang sariwa pa, matuloyan na natin yan. Anyway, oras natin sa buong Kapuluan at sa buong bayan ng Kapalonga at sa buong lalawigan ng Camarines Norte, maging sa buong Pilipinas, ay ganap na 3:10 ng hapon. Ayan, patuloy pa rin kayo nakikinig sa inyong lingkod. Yes, magpapakilala ulit ako. Kasi baka yung iba dyan, hindi pa ako masyadong kilala. Alright, my name is DJ King, live na live on the air. Dito lang sa DWLP 90.5 MHz FM Sibol Radio. Ayan, batiin ko pala si Carmela Esturas ba yun? Si Carmela Aller. Nakakalito kasi, mami, di ba nakakalito yung Armel at saka Carmela. Kaya paras na lang natin batiin. Binabati ko si Carmela Aller, si Armela Aller and si Carmela Esturas. Yan, batiin natin yung dalawa. Although magpinsan kasi yan, kaya hindi nagkakalayo yung pangalan. Anyway, tumako na tayo sa ating chismis for today's episode. Ayan. Eto nga ang ating mga nakalap na mga impormasyon na nais kong i-chismis sa lahat ng ating mga kasibol. Dahil alam nyo naman mga kasibol, sobrang tagal na nawala ng inyong lingkod na si DJ King. Hindi ako masyadong naging update. Sa damakmak na pala, nag-uumapaw na pala yung mga projects na ginagawa ng ating hinanambayan ng Kapalonga dito sa ating bayan upang mas mapalawig ang magagandang proyekto, magagandang benepisyo na talaga na makapakipakinabang sa lahat ng mamamayan ng bayan ng Kapalonga. Heto nga, at hayaan nyo ako na i-chismis sa inyo, na ipaalam sa inyo ang mga impormasyong ito. Mula sa New LGU Kapalonga, November 29, 2023, Infrastructure Project Update, opening with concreting of Farm to Market Road, Barangay Catabagwangan. Alright, sinabi ko na to kanina umaga pero ulitin ko lang din na para dun sa mga hindi nakapakinig kanina umaga sa programa ko, ngayon nyo mapakinggan. Alright? Ayan, magandang hapon Kapalonggenyos. Narito po ang mga kaganapan sa isa sa 11 mga proyekto sa ilalim ng pondong LGSF or SBDP 2023. Samantala mga kasibol, kasalukuyan na pong ipinapasemento ang 540 metrong haba at may lapad na 2.5 metrong kalsada sa Barangay Catabagwangan. Samantala mga kasibol, sa pamumuno po yan ng ating punong bayan, Honorable Mayor Luz Encanto Ricasio. Iba talaga ikaw, Mayor. Lahat na lang ng mga bagay-bagay na makakabuti sa ating bayan ay talagang ginagawa mo, no? Talagang binibigyan mo ng pansin para makita ng mga tao na mayroon kang ginagawa, hindi ka pa tulog-tulog tulad ng ibang mga politiko. Di ba may mga politiko na hindi gagawa ng aksyon, pag yung nakaupo na sila, wala na, hayahin na lang ang buhay nila. So, ang pangit naman ng ganun, di ba? So, huwag na tayo bumalik sa mga taong pangangakuan tayo ng sandamakmak na pangako, pero hindi naman tinutupad. So, doon tayo sa taong subok na at kitang-kita na ng ating dalawang mata yung kanyang ginagawa, yung kanyang pagsusumikap upang mapalawig, mapaganda at syempre mas ma-improve, di ba? Magkaroon ng mga progreso, development ang ating bayan ng Kapalonga. Kaya naman mga kasibol, layunin ng ating ina ng bayan ng Kapalonga na si Mayor Luz Ricasio na mapadali ang mobilidad ng mga produktong agrikultura sa mga malalayong barangay patungo sa merkado at para mapataas ang mga oportunidad sa ekonomiya para sa mga kababayan nating magsasaka.
At hindi lang yan mga kasibol, marami pa tayong dapat na pag-usapan o i-chismis ngayong araw ng Thursday. Ayan, bago tayo bumati sa mga kasibol natin, sa mga ginagawa nila, kung ano man ang mga ginagawa nila. Ano ba yung mga kadalasang pinagkakabisihan ng mga Filipino, especially ng mga Kapalonggenyo? Siyempre, yung iba dyan nasa gilid-gilid ng mga school at nagluluto ng mga ihaw-ihaw. Yung iba naman mga yung tusok-tusok tulad ng ano yon, iisipin ko muna ha. At tulad ng kikiam, ng kwek-kwek, ng fishball, ano ba, yung mga kadalasang binibili. At syempre, hindi, pag may ganyan mga tinda, hindi nawawala yung mga sa malamig. Sa malamig, sa malamig, sa malamig! Ganon! At syempre, mga kasibol, hindi nawawala yung malamig na yan kasi sabi nga nila, kapag merong ihaw-ihaw o tusok-tusok, di ba, kung mahilig kayo dyan, lalo na mga kabataan ngayon, yung mga eskwela, mga kolehiyo, mga senior high school at yung mga nag-aaral ng high school at elementary, yun lamang yung kanilang binibili para, kumbaga, pandagdag na rin sa kanilang tiyan, di ba? Pampalipas ng kanilang gutom. Yan yung kanilang kinakain upang malipasan nila o hindi sila magutom. So yun mga kasibol, ang laging kasama ng mga ganyang ihaw-ihaw, hindi nawawala dyan yung mga sa malamig. Wala bang sa mainit? wala bang sa mainit? Sa malamig lang? Pero ngayon mga kasibol, yung mapansin nyo, napaka-anong panahon ngayon, napakalamig na panahon dito sa bayan ng Kapalonga. Piling ko nga ano yung totoo? I came from Manila, right? In Pasay City. And then, ang klima doon is napaka-dry. Diba? Init ng panahon, Mister? Diba? Diba, Ate Bian? Napakainit ng ano doon. Oo, mga kasibol, napakainit ng klima ngayon sa Mega Metro Manila. Ayan. Sa Metro Manila, like Pasay, lalo na sa Taguig, alam nyo guys, nung nagpunta ako ng SM Taguig, meron ako dyan binisita, napakainit ng panahon. Although kahit SM na siya, paglabas mo, mainit. Umuulan man siguro bihirang-bihira sa kay Maynilaan, pero pag bumuhos naman ang ulan doon, nako, bibihira ang ulan. Unlike dito na talaga namang damad-dama mo yung lamig. Parang sabi ko nga tinatanong ko si Kuya JB, ano dito yung totoo? Ano pa lang ba ngayon dito? Christmas pa lang? Kasi feel ko pa yung buwan ng December hanggang January. 'Di ba? Feel pa yung kapag yung magmamahal na mahal na araw, kapag yung Semana Santa ba 'yon? Yung Holy Week, pag Holy Week, 'di ba? Damang-damang pa yung lamig ng December. Diba? Parang nabago na yung klima dito sa ating bayan. Anyway, mga kasibol, oras 3:18 on the clock, you're still listening at the WLP 90.5 MHz FM Sibol Radio. Alright, hoy Marites! Bumangon ka dyan! Gumising ka dyan! Pakinggan mo to! Yung chismis ko! Ano ba yung DJ King? Naidlip-idlip pa lang naman ako. Bakit ginigising mo na agad ako? Ayan, ginagalaw-galaw mo pa yung paa ko. Ano ka ba? Heto na mga kasibol, ang ilan sa mga chismis na nais kong ibahagi sa lahat ng ating mga kasibol na patuloy na tumatangkilik at sumusuporta at nakikinig sa himpilang ito. Ayan, hayaan nyo akong banggitin sa inyo ang ilan sa mga magagandang proyekto, mga infrastruktura na ginagawa at inilalatag sa buong bayan ng Kapalonga at sa mga barangay na nasasakupan nito. Or mga civil infrastructure project updates, concreting of Farm to Market Road at Sitio Puptol.
Ayan, dyan ay matatagpuan. Sa mga nagtatanong at di pa nakakaalam, matatagpuan po ang City of Poctol. Kung di pa kayo nakakapunta, bisitahin ninyo doon para makita ninyo ang ganda doon. Medyo may kainitan lang din kasi dati sobrang putik doon. Pero ngayon, dahil nga sa inisyatibo, or initiative, pag babae ang may inisyatiba. Pag yung lalaki naman, inisyatibo. O dahil sa inisyatiba, or initiative ng ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Kapalongan ni si Mayor Luz Ricacio ay ginagawa na nga, no? Sabi nga dito mga kasibol, noong November 28, 2023, Kapalonggenyos, ikinalulugod po namin, ibinabalita, ipinapaalam, o ini-inform kayo isa-isa na kasalukuyan na po natin isinasagawa ang pagpapasemento ng kalsada patungo sa Sitio Poctol Phase 3. Wow, parang wacky. Nasakop ng Barangay Del Pilar. Totoo naman nasasakupan po yan. Nakarating na rin ako dyan. Ang concreting project na ito ay may habang 580 metro at 2.5 metrong lapad, half lane at isa sa 11 proyekto sa ilalim ng pondong LGSF SBDP 2023. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala sa ating pamahalang lokal sa pamumuno po yan ng ating butihing punong bayan na si Honorable Mayor Luz Encanto Ricacio. Ayan ha mga kasibol, talaga naman napakasipag at hindi basta-basta lamang patulog-tulog ang ating ina ng bayan. Talaga naman kumakalap siya, nag-iisip siya at hinahanap niya yung mga dapat na ayusin. Talagang kumikilos ang ating ina ng bayan para unti-unting ma-improve, no? Baka balang araw tawagin na ang hindi ba kayo proud na tawagin ang ating bayan na wow, ang bayan ng Kapalonga pala ay isang city na dahil sa angking galing, no? Sa angking galing ng ating lokal na pamahalaan ng bayan ng si Mayor Luz Ricacio. At hindi lang yan mga kasibol, na-award din, no? Na most improved, no? And responsibility or responsible na bayan ang bayan ng Kapalonga. Ito ang napili, no? Alam niyo ba kung bakit mga kasibol? Dahil sa 98.79% na award. No, ang galing. Ang galing talaga ni Mayor Luz Ricacio. Talagang masikap talaga siya. Na kung tutuusin, mahirap to. Na dati naman talaga, so tutuusin, nagdaang 30 taon, di ba? Hindi pa naman talaga tayo na-award. Ewan ko lang kung na-award na, pero ngayon, most na, di ba? Yun yung the best doon. Most improved na bayan and responsible na bayan. Ang na-awardan ay ang Kapalonga. Di ba? So, eto ha, para meron tayong patunay dyan, eto. Hayaan nyo akong sabihin sa inyo, syempre, isa ko sa mga marites ng bayan ng Kapalonga. Bakit hindi ko sasabihin? Ayan, ayokong ilihim ang mga bagay-bagay na ito. Gusto ko talagang ipaalam at ipamukha sa lahat ng mga mamamayan ng bayan ng Kapalonga na we are all proud, no? Sa ginagawa na kabutihan na pagsusumikap ng ating ina ng bayan ng Kapalonga na si Mayor Luz Ricacio ay most improved municipality in the 2023 Competitiveness Index. Ayan, sabi dito, December 6, 2023, La Piazza Hotel and Convention Center, Legazpi City. Kinilala at binigyang parangal ang bayan ng Kapalonga sa pamumuno ni Mayor Luz Encanto Ricacio ng Bicol Region Development Council or BRDC bilang isa sa mga syudad at munisipalidad na huwaran ang naging pagganap ng mga serbisyo at programang kaakit-akit sa pamumuhunan. Hindi lang yan mga kasibol ha, isa na namang pagpapatunay
bagay na ang Administrasyong Recasio, ayan na si Mayor Luz, ang ating ina ng bayan, ay hindi titigil, no? Hindi siya titigil sa pagtatrabaho upang maibigay sa bayan ng Kapalonga ang mga serbisyo at programang nararapat sa bawat mamayan. Talaga namang lahat natin mararamdaman, lahat tayo mga kasibol is makikita ng ating dalawang mata yung kanyang kagalingan na ginagawa, na patuloy-tuloy tayong pinapaunlad, patuloy-tuloy tayong binibigyan ng mga magagandang serbisyo, tulad na lamang ng mga cash assistance sa mga PWDs, di ba? Kaya dapat nating pangalagaan ng ating ina ng bayan na si Mayor Luz Recasio sa kanyang angking kagalingan at pagsusumikap na mas mapaunlad ang ating bayan ng Kapalonga. Right? And ayon naman kay Mayor Luz Recasio, ang mga parangal at pagkilala ay bonus. Oh, nakaka-proud talaga 'yon. Di ba? Bonus ang pagkilala at parangal na 'yan kay Mayor Luz Recasio. Nakaragdagang inspirasyon sa kanya upang lalong paghusayan ang kanyang mga ginagawa. Dagdag pa niya, ang makita ang bayan ng Kapalonga na patuloy sa pagsibol ay higit pa sa sapat para ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan para sa bayan at bawat mamamayan ng bayan ng Kapalonga. Kaya dapat hindi tayo mawala ng suporta sa ating ina ng bayan. Kaya naman Bicol RDC Awards, Most Improved Municipality, Sibol Kapalonga, Serbisyong Ramdam Team Recasio. Diba? Napaka-the best na bagay na malaman ng bawat isa sa atin yung ganitong scenario, diba? Kasi kung tutusin, mahirap talaga na maabot yung ganitong rate, diba? Meron 98.79%. Dalawa na lang, kundi hindi na lang is hindi ka na maging 100%. Hindi ka na natin maabot yung pinakang top, yung pinakang mataas na part or na bahagi. Alright, oras natin 3:27 on the clock. Patuloy pa rin kayo nakikinig at nakatutok dito lang sa DWLT 90.5 MHz FM Sibol Radio. Ayan, syempre, magbabalik ang inyong lingkod makatapos lamang ilang mga tugtugin. Mga magagandang tugtugin dito lang yan sa DWLT 90.5 MHz FM Sibol Radio. Here we go. Superstar Request.